Ito nga po, tahimik talaga, crickets talaga. Oy, bongga naman ni Ate Darling Kisel Delator. Thank you so much. Ayan. Itong aligasyon ni Attorney Glenn Chong ng Dayaan last year, ang target hindi lang si Papshi. Kasi, sino ba ang nakipag-usap? Sino ba ang sinasabi ni Papshi na nakipag-usap sa Smart Magic? Diba, verify pa nga niya kung may dumating talaga sa Pilipinas na mga foreign germs, yung mga binanggit niyang Roger Piñate at kung sino pa yon. Ang nakipag-meet daw dyan ay si Madam. Si Papshi tahimik. Well, pagdating niya bukas siguro, dating na ba siya bukas? Pagdating niya baka may statement siya, baka malay niyo i-address niya sa Attorney Glenn Chong, pero hindi to hindi to habit ni Papshi, no? Deadma siya. Parang parang eme-eming marami siyang iniintindi, pero parang hindi naman siya stressed. Minsan nakikita natin medyo tumatabingi na yung mukha niya. Pero parang hindi naman siya stress, parang masayahin naman siya. Marunong si Papshi maging kabalan. Or naging kabalan na ba siya? When it comes to criticisms. Pero ito bang akusasyon ni Attorney Glenn Chong? Magbubungol-bungulan ba siya dito? Magtetengang kawali na lang ba siya? Ngayon, abangan natin kung magkakaroon siya ng... Kasi hindi po ito biro, mga ate at kuya. Kinakaladkad ang kanyang may bahay sa kahihiyan, right? Aligasyon ng Dayaan, impeachable to. Kung si Madam ang representative niya sa pakikipag-usap sa execs ng Smart Magic, tama ba? Mami Nova P, hello, thank you. Hindi ordinaryong nilalang ang unang ginang. Kaya nga first lady. Among the ladies in the Philippines, she is the first. And nakakaladkad sa kahihiyan ng kung sino ang buti sana kumakatulad ko lang ng mga tungaw vlogger or maybe tambay sa kanto or marites ang kumakaladkad sa pangalan ng unang ginang, pwedeng deadmahin. Ito nga po, kaibigan nila, kasama nila sa pakikipaglaban sa aligasyon ng Dayaan. Ngayon, kumbaga may aligasyon na naman siya ng Dayaan na ang nakinabang ay ang mag-asawa. Bungol-bungulan, so kaabang-abang kung ano ang sasabihin ni Papshi dito, pero huwag na tayong expect the unexpected na nga. Magbubungol-bungol, feeling ko magbubungol-bungol. Ilang percentage kaya, no? Deadline kaya? 100%? 90%? Isagutin natin sa survey yan. Magbubungol-bungulan na naman ba si Papshi? Ngayon, si VP Sara, target din. Hindi lang si Ma'am Shi ang target ngayon. Si VP Sara din. At pupuntahan natin mamaya yung post ng isang kilala at apakasikat na vlogger na ngayon ay kakampi ng magjowa, ng mag-asawa, patungkol sa kapag bumagsak daw ang isang babae ay madadamay si lalaki. Sino kaya ang babagsak na babae na madadamay si lalaki? Kasi ito, punta ko na yung post tapos punta tayo kay VP Sara, ha. And kayo na po magsabi kung mag-react lang ako dito, and kayo na magsabi kung sino yung tinutukoy niya, alright? Sino yung she at sino yung he. May latest post. Feeling ko parang hindi naman pa clickbait, pero parang ganito ang gawain ng iba eh. Magaling magpasabik, magpatakam, magpa-curious, ano ba not? Ayan. Ay, Pokemon, ano ba yun? Ang liit dito. Ayan. Gawain to ng ibang mga bloggers and vloggers, yung pinapasabik kayo. Talagang kinikilit ang iyong imahinasyon and whatnot. Kasi gagamit siya ng pronoun, hindi niya tinutukoy kung sino yung tinutukoy ng pronouns, right? So, she and he ang pronouns na ginamit. Tama ba? Pronouns yan? Baka mamaya nakalimutan ko na. first year college, ano ko pa yan? Subject, no? Okay, itong mga parts of speech. Anyway, sabi niya, if she fails, then he fails. So, everybody fails. Gamitin ang utak, sayang. Sabi niya. Mamaya na lang yung kay VP Sara. May nananawagan kasi na Papshi. Kinukuyog na si VP Sara. Ito yun, pupunta natin mamaya, ha. Mahaba-haba. So ako na, namnamin na lang natin mamaya. Anyway, hindi naman ako boring mag-vlog. Alam niyo yan. Mag-like na kayo dyan. So, if she fails, then he fails. So, everybody fails. Gamitin ang utak, sayang, sabi ni Sinking Sinoy. Ngayon, sino ang magpi-fail na he na kapag siya ang nabigo, mabibigo ang lahat?
Si Jesus Christ. So, si Sinking Sinoy po kasi ay Philippine political vlogger. Tama ba? And blogger. Vlog, pagsusulat, vlog, pagla-live or pagpo-vlog na katulad ng ginagawa ko. Kaya nga nasa pangalan niya, Thinking Pinoy. Siguro kanya na message niya, gamitin ang utak kasi siya talagang he is always thinking. Diba? He is always reflecting, analyzing, and lahat-lahat na. Gamitin daw ang utak, nag-a-advise siya sa taong bayan. Nag-a-advise siya sa everybody. Para ang everybody ay hindi mag-fail. Everybody should use their brain. Yan ang message niya, diba? Lahat tayo gamitin natin ang utak. Sayang daw ang utak kung hindi gagamitin. Sayang ang utak ng everybody. Everybody's brain is so sayang kung hindi gagamitin. So yung he, maliwanag po, ang tinutukoy niya ay si PBBM. Alangan namang si ano ito? Si Sandro. Or si Tamba. Right? So most probably, si Papsi ito, siya ang pinaka-powerful na kapag nabigo siya sa kanyang sabihin natin sa kanyang mga dreams, sa kanyang mga endeavors, diba? Sa kanyang pangarap sa Pilipinas at gustong mangyari, kapag nabigo siya, lahat tayo maapektuhan. So malinaw, mukhang si Papsi ang tinutukoy. Tama ba? Ngayon, sino yung magpe-fail na babae? Kaya ganyan yung survey natin. Nasa may survey natin. Hold on. Anyway, gets nyo na yan. Medyo related lang yung survey natin, no? Kapag bumagsak ang lisa galing sa ulo, sino ang madadamay? Makapit kasi yung lisa, di ba? Makapit yan sa buhok. So pag bumagsak siya, baka may makaladkad siya na may mga paa-paa. Either kuto yan or kuting, mamili na lang kayo, di ba? Si kuto ba or si kuting ang madadamay kapag nalaglag si lisa galing sa ulo ng taong bayan? Ulo ng taong bayan. So, yan. So, sino yung she na tinutukoy ni Sinking Sinoy? Si VP Sara ba ito? Kasi si VP Sara ang isa sa pinakamataas na babaeng public servant. Pangalawang pangulo Vice President. So, pwedeng siya. Tama? Pwede ring si Madam. Bakit, ang tanong ko kay Sinking Sinoy, bakit kapag nag-fail si Madam, kung si Madam ang tinutukoy niya, magpe-fail din si Papsi? Bakit? Si Madam na ba ang namamalakad sa Pilipinas? Siya ba ang utak ng administrasyon ngayon? Siya ba ang nasusunod? Siya ang nagmamando? Kanyang lahat ang decision making? Sinking Sinoy, nilalaglag mo ba si Ma'am Shi sa statement mong ito kung si Ma'am Shi ito? Kasi kung i-analyze natin, kung si VP Sara ang ilalagay natin sa she, kapag bumagsak si VP Sara sa kanyang sa kanyang pagpo-fulfill ng mandate niya being the Vice President. Ano bang mandate ng Vice President? Diba? Reserba lang. Spare tire lang. May mga gulong pa naman ang sasakyan. Right? O kapag nabutas ang isang gulong, yung spare tire ang ilalagay or ipapalit. Pag nabutas ang si Papsi na gulong, ang gulong ba si Papsi? Parang namamaga pa minsan-minsan yung mukha niya. Pag nabutas si Papsi, papalit si VP Sara. Parang ganun yun eh. Yun yung mandato ng Vice President, di ba? So, actually, ang Vice President, nakaabang na lang yan. Nakaganon. Antayin ko mategi bumbum yan para ako ang pumalit. Which is true! Right? Antayin ko ba aksidente aeroplano niyan para ako naman ang pumalit. Right? Kailangan kasi may reserba yung kapitan ng barko or whatever. Kailangan may merong nakaabang sa kasakaling may mangyaring masama. Pang worst case scenario. Ngayon, paano naman magpi-fail ang isang reserba? Right? Let's say mabigo si VP Sara sa kanyang mga iniintinding trabaho. Maaapektuhan ba si Papsi? Although maraming trabaho si VP Sara, being the Vice President, nag-iikot-ikot, being the DepEd Secretary, being the Vice Chairman of NTF-ELCAC, may isa pang yata pinamumunuan si VP Sara. Masipag ang ating pangalawang pangulo. Pero kakaunti lang yun kumpara sa saklaw ni Papsi. Ilang departamento meron, di ba? DepEd lang yun and NTF-ELCAC.
What about the DILG, DSWD, DOH? Oh, ang daing department, mga ate at kuya. DOTR, ng Transportation, Department of Tourism, ang dami. Department of Justice, right? At kung ano-ano pang departments na, kumbaga ikumpara nyo yung mga departamento sa haligi ng bahay. So maraming haligi. Kung si VP Sara man ay mabigo, matumba bilang haligi ng DepEd, makakatayo alone ang bahay, isa pa lang naman na, di ba? Gets niyo yung analogy? Ang bahay na napakaraming haligi, yung mga departamentong binanggit ko, na halos 20 nga yata yan, tapos may mga agencies pa. Ang bahay na maraming haligi, pag tinanggalan mo ng isang haligi, tayo pa rin. Makakabalance pa. Hindi magpi-fail. So, most probably, ang tinutukoy ni Akla ay si Madam. Ngayon, opinion nga ng iba, bakit parang nilalaglag na niya si Madam? So, namimili, kasi dalawa talagang tao ang pagpipilian natin dito. Dalawang she Dalawang babaeng kilala sa lipunan ang pwede natin pagpilian. Malinaw na po yung he, mukhang si Papshi, di ba? Si Papshi lang ang lalaki na kapag nabigo, mabibigo ang lahat. Siya ang kapitan ng barko natin. Ngayon, sino sa dalawang babaeng kilala? Alangan namang si Alexa Miro. Alangan namang si Marian Rivera ito. Anong kinalaman ni Marian? Alangan namang si sino pa ba? Si Gwen Garcia ito ng Cebu. So ang dalawang kilalang babae sa lipunan natin at pinakamataas ay si VP Sara at saka ang asawa ni Papshi. Ngayon, Sinking Sinoy, tanong ko sa iyo, between Ma'am Shi and VP Sara, kanino ka? Malamang kay VP Sara to. Sabi nga ng iba, sumisip-sip na yan early on, right? Kasi may picture nga yan na yumayakap-yakap pa kay VP Sara sa Sinking Sinoy. Nalibad ba rin akong tumingin sa Sinking Sinoy? Parang hindi naman gusto ni VP Sara niyayakap po siya. Nadidikit na ang katawan mo sa kanya, pati sasagi mo na ang dibdib niya. Mahilig siyang yumakap, diba? Para kunwari close na close. Sinking Sinoy, matuto ka namang makiramdam. Anyway, going back. Baka nakakaramdam na si Sinking Sinoy na sooner or later, si VP Sara na ang magiging most powerful she. Siyempre, pag wala nang pakinabang si Sinking Sinoy sa kasalukuyang she na nasusunod sa, kung yun man ang gustong iparating ni Sinking Sinoy, nasusunod ngayon na she, di ba? Baka nakakaramdam na si Sinking Sinoy na tumatagilid na ang bangka, mga ate at kuya. Kaya nga ganyan ang message niya. Kapag nabigo siya, si babaita, then mabibigo si lalaksot. So lahat tayo mabibigo. Gamitin ang utak, sayang. Hindi kaya itong post ni Sinking Sinoy, aside from nararamdaman na niyang mukhang magkakahetot-hetot na si he at saka si she, ay in relation din dito sa pasabog ni Attorney Glenn Chong? Kasi kahit na tahimik ang media ngayon, mga ate at kuya, mabigat to. Among the things na nabubulgar, aside from Okada, aside from Sugar Kineme, aside from rice hoarding, ito matindi to. Yung sibuyas smuggling at kung ano-ano pang mga kabuisitan, di ba? Marami talagang palpacations ngayon sa administrasyon ni Papshi. Pero ito ang matinding dagok ngayon. Kasi hindi titigil sa Attorney Glenn Chong hanggat hindi nila talaga nililikidar, if you know what I mean. Hanggat hindi nililikidar si Attorney Glenn Chong, anyway, may mga kakampi siyang mga retired general, kung ano man yung kanyang, di ba, adhikaing kay ganda, ay maipagpapatuloy ng mga kasama niyang generals. Kailangang ilikidar silang lahat. Kasi si Attorney Glenn Chong can survive without using social media. Hindi nga ito naging active sa Facebook eh. Paminsan-minsan na lang mag-post. And recently nga nag-cover sila ng kanilang press conference, nag-live sa FB. Yeah. So, sa sinasabi ni Sinking Sinoy, hindi ko alam kung intention mo, Sinking Sinoy, ha? Pero mukhang nilaglag mo dito si Ma'am Shi. Ang gusto mo bang sabihin, meron talaga siyang responsibilidad sa Pilipinas or meron siyang
may bigat ang kanyang ginagawa. Meron siyang ginagawa kahit hindi siya elected. Ano ang mandato ni Madam na kapag hindi niya nagawa ang mga, 'di ba, ang mga pangarap niya, hindi ko alam, baka pangarap niya para sa kanilang pamilya lang or pangarap din niya sa buong bansa. Malay ko nangangarap din si Madam para sa buong bansa. At yung pangarap na yan, pag nag-fail, magfe-fail din si lalaksot. Gamitin natin ang utak, sayang. So ano ba to? Message ba sa everybody o baka message din to kay Attorney Glenn Chong? Na Attorney Glenn Chong, gamitin mo ang utak mo, sayang. Huwag mong ilaglag si babaita. Dahil kapag si babaita ay nabigo sa kanyang mga aktibidades para sa buong bansa, mabibigo din sila laksot. Tama ba ang aking pangunawa, mga ate at kuya? I-comment nyo nga sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.